Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan lang po natin or pagkwentuhan po natin ito. Bali hinuli po yung convoy po ni Senator Tolentino sa Pasay. So ano po bang nangyari? Bakit po hinuli yung convoy po ni Senator Tolentino? May kaugnayan po ba to sa sinasabing nilang mga illegal na pag-escort ng mga ilang empleyado ng ating gobyerno, particular po yung mga pulis, AFP, mga sundalo, tsaka ng MMDA. So, panoorin po natin itong balitang ito. Ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. So, pindot na. So, panoorin po natin itong balitang to. Hinuli kagabi ang dalawang motorcycle escort ng isang senador. Sa MMDA kasi ang kanilang motorsiklo pero may sticker ng PNP. Giit ng isa, hindi sila ang naglagay nito. Nakatutok si June Veneracion. Kumpleto sa mga blinker ang mga motorsiklo ng dalawang rider na hinuli ng PNP Highway Patrol Group kagabi sa Parañaque City. Natsyempohan umanong may ine-escorta ng dalawa, kaya sila pinara. Sir, sabi namin na naka-escort kami kay Senator. Kung tumabi naman kami sa kanila na maayos. Wala umanong violation ang kakonvoy na si Senador Francis Tolentino na pinapayagang magka-escort. Pero may nasita sa dalawang motorcycle escort, kaya didala sa opisina ng HPG sa Camp Crame. Nagbukas si Senator Tolentino at tinanong ako kung pwede na silang umalis. Sabi ko, yes sir, kasi motor lang naman ang namin dahil sa police markings. Motoris naman siya. So yun, malinaw po, wala pong violation or walang ginawang hindi maganda si Senator Tolentino at yung kanyang dalawang convoy. Nagkataon lang ang nasita po sa dalawang motorcycle rider convoy ni Senator Tolentino yung markings na nakalagay na police or under ng PNP. Kasi sila po ay under ng MMDA, so dapat wala silang karapatang gamitin or lagyan ng markings yung MMDA vehicles ng police. So yun po yung naging violation. Baka kasi isipin po natin na umabuso si Senator Tolentino. Bale, yun po yung naging violation hindi po sa kanya yung violation. Ang violation doon po sa dalawang MMDA riders po na yung motor po nila may marking ng PNP. So hindi po dapat sila naglalagay ng ganun. So, pero meron pong palusot yung dalawang MMDA riders na sinasabing hindi raw po sila yung naglagay ng mga sticker na yun. So panoorin po natin. Magkaroon ng escort. Paglilinaw ng HPG, hindi sumasideline o nagmumoonlight ang dalawa na otorisado rin umano bilang motorcycle escort. MMDA po ba kayo? Opo. Matagal na po kayong escort ni Senator Tolentino? Opo. Ha? Opo. Ano na po katagal? So malinaw po, sila po mga empleyado talaga ng MMDA kasi po si Senator Tolentino dati pong MMDA chairman. So meron po siyang mga escort before na kinuha po rin niya as escort ngayon. Siyempre, kung sino yung mapagkakatiwalaan niya, yun po yung kukunin. Nagkataon lang, ang naging problema po is yung mga motorcycle vehicle nila, yung motorcycle unit na kanilang ginagamit, may maling marking po. Ang marking po is PNP, police. So, hindi po dapat PNP nakalagay doon kasi MMDA po sila. Parang lumalabas kasi nagpapanggap silang pulis. Parang ganun po. Nung chairman pa po siya. Si Senator Francis Tolentino ay nagsilbi dati bilang MMDA chairman. Humingi ng paumanhin sa publiko sa Senador Tolentino. Aniya, dapat imbestigahan ang paggamit nila ng PNP sticker, pati ang mga source nito. Sabi niya, walang kinalaman ang kanyang opisina sa mga sticker o markings. Pero isa lang nakakapagtaka doon, imposible, parang parang imposible lang na hindi nakikita ni Senator Tolentino yung kanyang mga hagad na may sticker po ng PNP yung motor na gamit ng dalawang convoy niya.
So, di ba parang, syempre, imposible naman hindi niya nakakausap yan. So, kahit paano siguro, nakikita naman niya yung mga motorsiklo. Especially kung dati pa niyang, ano yan, dati pa niyang escort yan. So, kung nasa MMDA pa siya, yan na yung kanyang mga convoy. So, possible na matagal nang nakalagay yung sticker na yon at hindi napansin ni Senator Tolentino. Medyo, ano lang, medyo nakakapanghinala lang na hindi niya nakita. Siguro nga lang hindi niya nakakausap, pero yun nga, baka nga lang hindi niya napansin. At suportado niya ang pag-imbestiga rito. Dagdag niya, pinaalis na niya ang mga sticker sa MMDA. Ito yung mga motorsiklo na gamit ng dalawang MMDA rider na Yung nga lang, maganda kay Senator Tolentino is open naman siya magparoon ng investigasyon. At yun nga, nag-order na siya na tanggalin na yung mga sticker ng PNP dun sa mga motorcycle convoy niya. nahuli sa operasyon ng PNP HPG. Makikita rito na meron itong sticker ng pulis. Meron ding sticker ng Senate of the Philippines. Dahil sa mga police markings sa kanilang mga motorsiklo, sinampahan ang dalawang MMDA rider ng reklamong usurpation of authority at illegal use of insignia. Depensa ng isa. Yun lang, nakasuhan sila ng usurpation of authority, which is yun talaga yung may kakaso kasi nga parang although hindi nila binanggit na sila ay mga pulis, hindi nila sinabi yun, pero dahil nga gumagamit sila ng may marking ng pulis, parang ipagpapalagay po ng batas na sila nagpapanggap po na pulis. So eto na po yung dahilan nila o yung kanilang palusot. Hindi raw siya ang naglagay ng police sticker sa motorsiklong, pinagamit lang sa kanya ng MMDA. Sir, MR lang sa akin yung motor. So, kinuha ko yung motor as is kung ano yung itsura ng motor. Maraming binaanan na yung motor na yan. Harapin na lang namin siya kung ano yung... Pero nakakapagtaka doon, dapat alam din nila na may marking ng pulis yan na hindi po pwede. Di po ba? Kasi pwede naman nilang i-report, pwede naman nilang, kumbaga, under ng MMDA, so mas malawak po dapat yung kanilang kaalaman pagtungkol po sa mga ganyang bagay. So nakakapanghinayang lang, nakaka-disappoint lang na nandun sila sa departamento na dapat mas alam nila yung mga ganyang klaseng bagay. Medyo dun sila sumablay. So parang nakaka-disappoint lang, di ba? Hindi naman kami gumawa ng masama. Nagtratrabaho lang po kami. Ang pagpapalakas sa kampanya laban sa hindi otorisadong pagbibigay ng motorcycle escort ay direktiba mismo ng PNP chief sa HPG. Yun lang nakakatawa rito sa PNP ngayon. Wala silang sinasanto. Sana ipagpatuloy nila yan para may pakita nila na no one is above the law even though na yan public official or elected official, mga senador, mga ganyan. At least wala na silang kinakatakutan, wala silang sinisino. So pagdating sa ganyang bagay, parang lumalabas is pantay-pantay na. So sana magtuloy-tuloy yung ganyan nilang trabaho para at least makita ng mga kababayan natin na ang gobyerno natin ngayon pumapatas na ng labanan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.